Ako si Akiko, isang prinsesa ng pamilya imperial ng Hapon. Sa edad na 28, ang buhay ko ay nakatakda na simula pa nang ipanganak ako. Bawat hakbang ay kailangang perpekto ayon sa mahigpit na ritual ng korte, mula sa paglakad, pagsasalita, hanggang sa ngiti na kailangang tama ang antas ng paggalang, hindi sobra, hindi rin kulang. Lumaki ako sa isang tahimik na palasyo, napapalibutan ng matatandang pader na bato at hardin na maingat na inayos. Ang lahat sa Hapon ay kaayusan, katumpakan, at matagal nang minanang kagandahan. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan kong maglakbay patungo sa Maynila, Pilipinas upang dumalo sa isang lihim na kumperensya tungkol sa pangangalaga ng kulturang Asyano. Isa itong misyon na itinalaga sa akin ng pamilya imperial bilang kinatawan ng kabataan ng angkan. Hindi ako lubos na sumasang-ayon. Sa katunayan, halos ayaw ko nang pumunta. Sa paningin ko, ang Pilipinas ay isang bansa na magulo, puno ng tao, traffic at maalab na init na nagpapadikit ng pakiramdam. Nakabasa ako ng mga balita tungkol sa problema sa trapiko, politikang hindi matatag at mga larawan ng napakaraming turista sa mga night market. Hindi ito angkop na lugar para sa isang maharlika na tulad namin. Sa aming Hapon, ang sistema ng transportasyon ay eksaktong nasa oras, walang dungis ang kalinisan at may kapayapaan na nagpapagaan ng loob. Ngunit doon, hindi ko maisip kung ano ang haharapin ko. Ang pribadong eroplano ay lumapag sa Ninoy Aquino International Airport bandang hapon. Ang maalab at maalinsangang hangin ay humampas agad pagbukas pa lang ng pinto ng eroplano. Pakiramdam ko ay nasampal ako. Dahil sa halumigmig, ang aking buhok na maayos na inayos ay nagsimulang magtaasan. Agad akong nagreklamo sa isip ko, bakit kailangang napakainit dito? Sa Tokyo, kahit tag-init, may malamig na hangin mula sa dagat, ngunit dito, parang nasa loob ako ng pugon. Nagsuot ako ng sunglasses at sumunod sa mga aide. Ang itim na limousine ay naghihintay na. Ang mga empleyado ng hotel na sumundo ay nakangiti at yumuko ng magalang, ngunit nanatili akong hindi komportable. Lahat ay tila masyadong bago at hindi pamilyar. Habang papunta sa hotel, lubos na naipit sa trapik ang kotse. Tiningnan ko sa labas ng bintana at nakita ang mga motorsiklo at tricycle na sumisingit sa pagitan ng mga sasakyan. Ang tunog ng busina ay umalingaw-ngaw at ang usok ay lumulutang, bumuntong hininga ako ng malalim. Napakalayo sa Shinkansen na tumatakbo sa eksaktong oras ng walang abala kahit isang segundo. Napakagulo talaga ng Pilipinas, naisip ko. Paano makakapagdaos ng mataas na antas na kumperensya ang isang developing country na tulad nito? Inisip ko na magkakaroon ng maliliit na problema sa daan tulad ng pagkawala ng kuryente o mabagal na serbisyo, ngunit kailangan kong magtiis para sa tungkulin ng maharlika. Ang hotel na tinutuluyan ko ay isang marangyang 5-star hotel sa tabi ng Manila Bay. Ang aking suite ay maluwang at pinalamutian ng modernong sining na may halong disenyong Filipino. Umupo ako sa sofa, nagtanggal ng sapatos at tiningnan ang tanawin ng tubig ng dagat sa labas. May mga bangka na dumaraan na may malakas na ingay ng makina. Umiling ako ulit. Kaguluhan na naman. Kinuha ko ang aking telepono upang tingnan ang email mula sa Korte Imperial. May mensahe na nagpapaalala na mag-ingat sa seguridad sa Maynila dahil sa maliliit na krimen. Napangiti ako ng mapait sa aking isip. Tama, ganito talaga sa bansang ito. Nang gabing iyon, nagdaos ako ng lihim na pagpupulong kasama ang mga kinatawan mula sa ibang bansa sa isang pribadong silid ng hotel. Maayos ang lahat, ngunit nakaramdam pa rin ako ng kalungkutan sa lugar na ito. Pagkatapos ng pagpupulong, nagpasya akong maglakad-lakad sa paligid ng hotel para magpahinga. Nag-alok ang aking mga aide na sumama, ngunit tumanggi ako. Gusto kong mapag-isa muna. Nagsuot ako ng manipis na coat at naglakad patungo sa lobby. Ang hotel ay maliwanag, at ngumiti ang mga empleyado at bumati sa wikang Ingles na may halong Tagalog. Tumango ako at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa hardin sa tabi ng hotel. Bigla na lang, ang limousine na nakaparada sa labas ay umandar at umalis. Nagulat ako. Ang kotse ko, tumakbo ako, ngunit huli na. Ang kotse ay nawala sa dilim. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang driver, ngunit nawala ang signal, walang signal. Nakatayo ako sa harap ng pinto ng hotel. Litong-lito. Nasa loob ang aking mga aide. Hindi ako naglakas loob na sumigaw dahil sa takot na mapahiya. Isa akong prinsesa.
Hindi isang ordinaryong tao na magpapanik sa kalye. Tumingin ako sa paligid. Madilim ang kalye, may mga ilaw lang mula sa mga restoran sa tabi. Hindi ko alam ang daan, hindi ko alam kahit ang buong pangalan ng hotel. Ang Tagalog sa mga karatula ay parang misteryosong mga titik. Nagsimula akong mawalan ng pag-asa. Napakadelikado talaga ng Pilipinas, naisip ko. Bakit nawala ang kotse ng ganito? Siguro, nagkamali lang ang driver o, mas masahol pa, nanakaw ito. Tumayo akong walang kibo. Ang maalinsangang init ay nagpapawis sa akin. Pakiramdam ko ay naiwan ako sa gitna ng gubat. Nagpasya akong bumalik sa hotel, ngunit lock ang pinto sa gilid. Kailangan kong umikot sa harap, na nangangahulugang maglalakad ako sa tabi ng madilim na kalye. Malakas ang tibok ng puso ko. Kailanman ay hindi pa ako napunta sa ganitong sitwasyon. Sa hapon, lahat ay ligtas. May CCTV sa bawat sulok, ngunit dito, naririnig ko ang tahol ng aso sa malayo at ang ingay ng mga motorsiklo na mabilis na dumadaan. Niyakap ko ang sarili ko at naglakad ng mas mabilis. At nangyari ang hindi ka panipaniwala. Natisod ako sa isang maliit na bato at bumagsak sa semento. Sugatan ang tuhod ko at dumugo. Kumalas ang handbag ko at tumilapon ang telepono. Mahina akong napasigaw dahil sa sakit at takot. Wala man lang tutulong? Naisip ko. Ang bansang ito. Ngunit bigla, may isang lalaki na nakasakay sa motorsiklo ang dumaan. Agad siyang huminto, bumaba, at tinulungan akong tumayo. Nag-Ingles siya na may bahid ng Tagalog. Okay lang po ba kayo? Masakit po ba? Tiningnan ko ang kanyang mukha. Isa siyang ordinaryong tao, nakasuot ng t-shirt at shorts. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kinuha niya ang telepono ko at tinawagan agad ang hotel. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang sasakyan ng hotel. Tinulungan niya akong sumakay sa kotse at nagpaalam sa pamamagitan ng pagkaway nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Umupo ako sa kotse at pinanood siyang umalis. Nanginginig ang puso ko, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagtataka. Tinulungan ako ng estranghero na iyon nang hindi niya alam kung sino ako. Hindi man lang niya tinanong ang pangalan ko. Napakakaiba talaga ng Pilipinas. Pagbalik sa aking silid, umupo ako at umiyak nang hindi ko namamalayan. Kailanman ay hindi pa ako nakaramdam ng ganito kahina, ngunit sa kahinaan na iyon may nagsimulang magbago sa loob ko. Hindi ako makapaniwala sa nakita ng aking mga mata. Ano ba talaga ang nangyayari? Umupo ako sa kama sa hotel suite. Medyo nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Ang sugat sa tuhod ko ay nilagyan ng benda ng nurse ng hotel na agad na dumating pagbalik ko. Nakangiti siya at malinaw ang Ingles. Huwag po kayong mag-alala, kaunting galos lang. Gagaling po yan bukas. Nilagyan niya ako ng gamot at nagtanong pa, gusto po ba ninyong kumain? Isang mangkok po ng mainit na lugaw? Umiling ako, ngunit sa isip ko ay nagtataka ako. Hindi niya alam kung sino ako, ngunit inalagaan niya ako na parang kapamilya. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang imahe ng angkas driver ay nasa isip ko pa rin. Tinulungan niya ako ng walang hinihintay na kapalit at nawala sa dilim. Akala ko, ang mga Pilipino ay mapagsamantala sa mga turista base sa mga balita na nabasa ko. Ngunit ang gabing ito ay sumasalungat sa lahat ng pinaniniwalaan ko. Bumangon ako, binuksan ang laptop at naghanap ng impormasyon tungkol sa Maynila sa gabi. Ang resulta ng paghahanap ay nagsasabing ang Maynila ay isa sa pinakaligtas na lungsod para sa mga turista, lalo na sa mga babae na naglalakad ng mag-isa sa gabi. Natawa ako sa sarili ko. Ligtas? Kakatumba ko lang at nawala pa ang kotse ko. Kinabukasan, maaga akong nagising para maghanda sa komperensya. Nagsorry ang aking mga aide tungkol sa limusin kagabi. Nagkamali daw ang driver dahil akala niya ay nakasakay na ako, kaya umalis siya. Kinawayan ko sila at sinabi, ayos lang. Ngunit sa loob ko ay nagulat pa rin ako sa nangyari kagabi. Nagpasya akong huwag nang gamitin ang pribadong sasakyan. Susubukan ko ang sistema ng pampublikong transportasyon ng Pilipinas para patunayan na magulo ito tulad ng iniisip ko. Lumabas ako ng hotel at naglakad patungo sa kalapit na istasyon ng LRT. Nag-alok ang empleyado ng hotel na magtawag ng taxi, ngunit tumanggi ako. Gusto kong subukan ng mag-isa, sabi ko. Ngumiti siya at ibinigay ang detalyadong direksyon. Ang umaga ay mainit pa rin, ngunit may mahinang simoy ng hangin mula sa dagat. Sinunod ko ang mga karatula na malinaw na nakasulat sa Ingles. Hindi nagtagal ay nakarating ako sa istasyon. Mas malinis ang istasyon ng LRT kaysa sa inakala ko. Ang sahig ay makintab, may automatic ticket machine,
na tumatanggap ng iba't ibang wika kasama na ang Japanese. Medyo nagulat ako. Pindot ako upang bumili ng tiket patungo sa istasyon kung saan gaganapin ang kumperensya. Napakamura ng presyo kumpara sa subway sa Tokyo. Mabilis gumana ang machine at walang mahabang pila. Umakyat ako sa escalator patungo sa platform. Eksaktong dumating ang tren, hindi lalampas ng 1 minuto. Sa loob ng tren malamig dahil sa air conditioning. Malinis ang mga upuan at walang mabahong amoy. Ang mga pasahero ay nakatayo ng maayos, hindi nagtutulakan tulad ng kinatatakutan ko. Tumayo ako at humawak sa rail, tumingin sa labas ng bintana at nakita ang Maynila mula sa mataas na lugar. Matatangkad na gusali na may halong matatandang simbahan at mga barangay. Mas maganda ito kaysa sa inakala ko. Nagsimula akong magduda sa sarili ko. Bakit may ganito akong pagtatangi? Ngunit pagkatapos, lumabas ang unang kapintasan. Pagdating ng tren sa isang istasyon, mabilis na nagtulakan ang mga tao pababa. Medyo natulak ako at muntik nang mahulog ang handbag ko. Nagreklamo ako sa isip ko. Kung ganoon ang trapiko sa lupa, magulo pa rin pala sa tren. Talaga bang gusto ng Pilipinas ang kaguluhan? Bumaba ako sa huling istasyon at naglakad patungo sa malaking kalye para maghanap ng taxi papunta sa lugar ng kumperensya, ngunit tumanggi ang taxi na maghatid, nagsasabing traffic daw. Medyo nagalit ako, ngunit pagkatapos, isang lalaki na naghihintay din ng taxi ang bumaling at nagtanong, "Saan po kayo pupunta? Kung matindi ang traffic, pwede kong tawagan kayo ng Grab." Kinuha niya ang telepono at binuksan ang Grab app. Dumating ang kotse sa loob ng 3 minuto. Malinis ang kotse, malamig ang aircon, magalang ang driver, nakakapagsalita ng Ingles, at higit sa lahat, mas mura ang presyo kaysa sa limousine kahapon. Habang nasa daan, nakipag-usap sa akin ang driver. "Galing po kayo sa Japan? Welcome po sa Maynila. Matindi talaga ang traffic dito, pero marami tayong pagpipilian." Ngumiti siya sa rearview mirror. Nagtanong ako tungkol sa traffic. Ipinaliwanag niya na malaki ang naitutulong ng app system sa pagresolba ng problema at mayroon ding ligtas na angkas para sa maikling distansya. Nakinig ako at nagulat. Mas moderno ang sistema na ito kaysa sa inakala ko. Sa Hapon, mahal ang taxi at kailangan pang mag-abala sa pagpara, ngunit dito, isang app lang, tapos na ang lahat. Dumating ang kotse sa lugar ng kumperensya ng nasa oras. Nagpasalamat ako sa driver. Yumuko siya at umalis. Tumayo ako sa harap ng gusali. Ang trapiko na kinunden ako kaninang umaga ay nasolusyunan ng mabilis at madaling maabot na teknolohiya. Naglakad ako papasok sa conference room. Gulong-gulo pa rin ang isip ko. Nagsimula ang kumperensya. Kumpleto ang mga delegasyon mula sa ibang bansa. Umupo ako at nakinig sa presentasyon tungkol sa pangangalaga ng kulturang Hapon, ngunit ang isip ko ay lumilipad sa mga pangyayari kaninang umaga. Sa break, lumabas ako para magpahangin. Isang babae mula sa delegasyon ng Indonesia ang lumapit at bumati. "Ikaw po ba ang prinsesa mula sa Japan? Nakita ko po kayong sumakay sa LRT kaninang umaga. Magaling po, no?" Ngumiti ako ng pilit. "Opo." "Hindi ko po inakala na magiging ganito kaganda." Tumawa siya. "Madalas iniisip ng mga tao na magulo ang Pilipinas, pero sa totoo, napakamoderno ng transport system dito. Lalo na sa mga taong hindi alam ang daan." Tumango ako, ngunit lalo akong nagulo. Bakit lahat ay sumasalungat sa aking pagtatangi? Nang hapon, pagkatapos ng kumperensya, nagpasya akong mag-imbestiga pa. Sumakay ako sa LRT patungo sa isang malapit na shopping mall para bumili ng souvenir. Ang loob ng mall ay malinis at maluwang. May mga mararangyang tindahan na kasing level ng Japan. Naglakad ako papasok sa shopping mall na direktang konektado sa LRT, ang SM Mall of Asia. Narinig ko ang pangalan nito mula sa mga dokumento ng turismo, ngunit inakala ko na ordinaryong mall lang ito para sa mga turista. Ngunit pagpasok ko, napatigil ako. Ang mall ay napakalaki at maliwanag sa mga LED light na nagbabago ng kulay ayon sa mahinang musika. Ang makintab na sahig na marble ay nagre-reflect ng imahe ko. May fountain sa gitna na umaagos na parang isang ballet performance. Tumingin ako sa paligid. Ang mga world-class brand na tindahan ay nakahanay. Gucci, Louis Vuitton, Chanel, lahat ay tila marangya, hindi matatalo ng Ginza sa Tokyo. Nagpatuloy ako sa paglalakad patungo sa food zone. Mayroong napakalaking food court na pinagsasama ang mga pagkain mula sa buong mundo.
Ngunit ang nakakuha ng atensyon ko ay ang mga authentic na Filipino food stall kung saan may mga chef na nagluluto live sa harap ko. Ang bango ng sinigang ay humaplos sa ilong ko. Nagutom ako, kaya nagdesisyon akong umorder. Turo ako sa menu. Ngumiti ang empleyado at nagsalita sa Ingles na may halong Japanese. Sinigang po? Gusto po ba ninyo na medyo maasim lang? Nagulat ako. Paano siya nakakapagsalita ng Japanese? Ipinaliwanag niya na nagtrabaho siya sa Japan ng 1 taon at bumalik dito dahil mas maganda po sa Pilipinas, mas malapit sa pamilya, mabilis na dumating ang pagkain, maalat at maasim ang lasa, ngunit balanse. Kumain ako habang nag-iisip. Ang serbisyo dito ay mas perpekto kaysa sa inakala ko. Lahat ng empleyado ay nakangiti at tumutulong nang hindi na kailangang hilingin. Kahit nang matapon ko ang tubig, mabilis na dumating ang empleyado at pinunasan ito agad ng walang reklamo. Pagkatapos kong kumain, naglakad ako patungo sa bookstore floor. May malaking bookstore, ang Kinokuniya, na may puno ng Japanese book section. Kumuha ako ng isang libro at umupo sa isang tahimik na sulok. Ngunit may panibagong sorpresa na dumating. Bumangon ako para pumunta sa restroom. Ang restroom sa mall ay kasing linis ng isang 5-star hotel. May cleaning attendant na nakatayo sa bawat palapag. Yumuko siya nang pumasok ako at may libreng hand cream, pabango at mataas na kalidad na tissue paper. Tumayo ako, naghugas ng kamay, tumingin sa salamin at nag-isip. Kinondena ko ang kalinisan ng Pilipinas noon. Ngunit mas malinis ito kaysa sa ilang mall sa Japan. Paglabas ng mall, nagpasya akong maglakad-lakad sa gabi sa paligid ng Bonifacio Global City. Ang kalye ay puno ng mga trendy na kabataan. Ang musika ay malakas mula sa mga tindahan at ang amoy ng street food ay lumulutang. Natatakot ako na maging delikado dahil sa balita tungkol sa pickpocketing, ngunit naglakad ako, walang nanggugulo. Sa kabaliktaran, ngumiti ang isang nagtitinda ng prutas at nagtanong, "Bili po kayo ng mangga?" Napakatamis. Umiling ako, ngunit hindi nawala ang ngiti niya. Umupo ako sa isang pampublikong upuan at pinanood ang mga tao sa paligid. Ang mga pamilyang Filipino ay naglalakad ng magkahawak kamay. Ang mga kabataan ay nagsiselfie. Ang mga banyagang turista ay nakangiti. Lahat ay tila masaya. Kinuha ko ang telepono ko at tiningnan ang oras. 12:00 na ng hating gabi, ngunit maliwanag at ligtas pa rin ang kalye. Akala ko, delikado ang Maynila sa gabi, ngunit naglakad ako ng mag-isa nang walang takot ngayong gabi. May mga tourist police na nagpapatrolya paminsan-minsan at magaling mag-Ingles. Sumakay ako sa LRT pabalik sa hotel. Tumatakbo pa rin ang tren ng normal kahit gabing-gabi na. Kakaunti ang mga pasahero, ngunit nananatili ang kaayusan. Umupo ako at tumingin sa labas ng bintana. Nakita ko ang mga ilaw mula sa matatangkad na gusali na nagpapailaw sa buong lungsod. Nagsimulang huminahon ang puso ko. Ngayon, puro magagandang bagay lang ang nakita ko. Madaling transportasyon, mararangyang mall, mainit na pagtanggap, at kaligtasan sa gabi na hindi ko inakala. Ngunit nagdududa pa rin ako sa sarili ko. Baka ang nakita ko ngayon ay isang bahagi lang ng Pilipinas. Nakabasa ako ng maraming negatibong balita. Problema sa trapiko, problema sa lipunan. Kailangang may masamang bahagi. Hindi ako dapat maniwala ng madali. Isa akong prinsesa. Kailangan kong maging mapanuri. Pagbalik sa hotel, naligo ako at nahiga. Dahil sa pagod, nakatulog ako ng mahimbing. Ngunit sa panaginip ko, nakita ko ang isang malaking jeepney na nakatayo sa gitna ng Maynila. Naglabas ito ng usok na parang pagbati. Nagising ako kinaumagahan. Gulong-gulo pa rin ang isip ko. Ngayon na ang huling araw ng kumperensya. Maaga akong nagising at bumaba para kumain sa buffet ng hotel. Maraming klase ng pagkain, may Japanese at Filipino. Sinubukan ko ang lugaw dot malinamnam ang lasa. Ngumiti ang waitress at nagtanong, "Masarap po ba?" Tumango ako, "Masarap po." Tuwang-tuwa siya na parang pinuri ng isang miyembro ng pamilya. Sa kumperensya, nagpresent ako tungkol sa pangangalaga ng kulturang Hapon. Pinuri ako ng ibang delegasyon, ngunit nagsalita ang isang kinatawan mula sa Pilipinas. Sa Japan, may tea ceremony. Pero dito sa Pilipinas, may barrio fiesta na hindi rin magpapatalo sa ganda. Ngumiti siya at nagkuwento. Nakinig ako at nagkaroon ng interes. Pagkatapos ng kumperensya, inalok niya akong manood ng isang maliit na festival sa gabing iyon.
Ngunit tumanggi ako dahil kailangan kong bumalik sa Japan bukas. Nang hapon, naglakad-lakad ako sa paligid ng hotel ulit. Ngayon, napansin ko ang isang maliit na statue ng jeepney sa harap ng pasukan. Nakangiti ito at naglabas ng usok. Napangiti ako nang hindi ko namamalayan. Ang jeepney, ang simbolo ng Pilipinas na binaliwala ko. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking silid at tiningnan ang tanawin ng Manila Bay. Ang araw ay lumulubog. Ang kulay orange ay sumasalamin sa tubig. Bumuntong hininga ako. Ang lugar na ito ay hindi tulad ng inakala ko. Malinis, maayos, ligtas, at puno ng bayanihan, community spirit. Ngunit hindi pa rin ako sigurado. Baka, swerte lang ako sa panahong ito. Kailangan may madilim na bahagi ang Pilipinas na hindi ko pa nakikita. Pinatay ko ang ilaw at humiga, gulong-gulo ang isip. Hindi ako makapaniwala sa nakita ng aking mga mata. Ano ba talaga ang nangyayari? Baka nagkamali ako simula pa lang. Ngunit hindi pa tapos ang unang bahagi. Ang tunay na krisis ay naghihintay sa susunod na bahagi. Kinabukasan, nagising ako ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang bintana ng suite ay nakabukas at tinatanggap ang sikat ng araw sa umaga na sumasalamin sa umaagos na tubig ng Manila Bay. Tiningnan ko ang relo ko. May oras pa bago bumalik ang pribadong eroplano sa Japan bandang hapon. Nagpasya akong gamitin ang natitirang oras para mag-imbestiga pa sa Maynila upang kumpirmahin kung ang nakita ko kahapon ay panandaliang swerte lang o totoo. Nagsuot ako ng kaswal na damit, hindi royal attire, at lumabas ng hotel nang walang paalam sa aking mga aide. Gusto ko talagang mapag-isa. Sumakay ako sa LRT, patungo sa istasyon ng Guadalupe para pumunta sa isang sikat na ospital na nabasa ko sa dokumento ng kumperensya kahapon ang St. Luke's Medical Center, Global City. Narinig ko ang pangalan, ngunit inakala ko na ospital lang ito para sa mga mayayaman na turista na hindi maitutumbas sa advanced at tumpak na sistema ng medisina sa Japan. Mayroon akong bahagyang sakit ng ulo mula sa init kahapon, kaya naisip ko na susubukan kong magpa-check up para patunayan na mas mababa ang kalidad dito tulad ng pinaniniwalaan ko. Pagdating sa ospital, nagulat ako sa laki nito. Matangkad at modernong gusali tulad ng isang ospital sa Tokyo, ngunit mas malaki. Naglakad ako papasok sa maluwang na lobby. May mga receptionist na nakangiti, magaling mag-Ingles at Japanese. "Welcome po. May appointment po ba kayo?" Tumugon ako na walk-in ako para sa general check-up. Nag-type siya ng impormasyon sa computer at nagbigay agad ng cue card. Hindi na kailangang maghintay ng matagal. Umupo ako at naghintay sa malinis na silid. May TV na nagpapakita ng health documentary sa Ingles. Wala pang 10 minuto. Tinawag ng nurse ang pangalan ko. Dinala niya ako sa examination room para kumuha ng blood pressure at basic blood test gamit ang automatic machine. Mabilis ang lahat. Nagreklamo ako sa isip ko, mabagal pa rin ito kaysa sa sistema ng Japan na gumagamit ng robot. Pagkatapos, pumasok ang isang babaeng doktor. Mga 40 anyos siya at malinaw ang Ingles. "Hello Akiko, tama? Ako po ang internist. Sumasakit po ba ang ulo ninyo?" Tinanong niya ng detalyado ang history ko at kinuha ang kanyang tablet. Gagamitin ko po ang AI para sa initial analysis. Ang screen ay nagpakita ng graph ng hormone level, blood sugar, at pati na rin ang tulog ko mula sa impormasyon na ibinigay ko. Ipinaliwanag niya, "Stressed po kayo dahil sa init at biyahe, ngunit hindi po ito malala. May recovery program po kami gamit ang VR kung gusto ninyong subukan." Nagulat ako. VR? Sa ospital sa Pilipinas? Dinala niya ako sa isang pribadong silid. Nagsuot ako ng VR glasses at nakita ko ang sarili ko na naglalakad sa isang virtual Japanese garden. Ang hangin ay humahampas, ang tunog ng ibon at talon. Lahat ay tila makatotohanan kaya nakalimutan ko na nasa ospital ako. Inayos ng AI ang antas ng intensity ayon sa pulse ko. Pagkatapos ng 10 minuto, tinanggal ko ang glasses at nakaramdam ng hindi kapanipaniwalang pagpapahinga. Ito po ay mas advanced kaysa sa ilang ospital sa Japan. Bulong ko nang hindi sinasadya. Ngumiti ang doktor. "Nag-i-invest po kami sa teknolohiya para sa mga pasyente, hindi lang para sa pagpapagaling kundi para na rin sa prevention." Umalis ako sa ospital na may prescription at payo. Hindi ito kasing mahal ng inakala ko at ang lahat ay mabilis nang hindi kailangang maghintay ng matagal. Naglakad ako papalabas at tiningnan ang gusali ng ospital. Umiling ako. Nakita ko pa rin ang mga lumang restaurant sa paligid. Ang ilan ay tila hindi moderno,
ngunit pagpasok ko sa ospital, pakiramdam ko ay napunta ako sa hinaharap. AI System, VR, Real-Time Data Analysis. Ito ay lampas sa inaasahan ko. Pabalik sa hotel, sumakay ulit ako sa LRT, ngunit medyo naipit sa riles dahil sa rush hour. Nagreklamo ako sa isip ko. Trapiko na naman. Pagkatapos, may anunsyo sa tren sa Ingles at Japanese. Humingi po kami ng paumanhin sa abala. May shuttle bus po kami na maghahatid sa susunod na istasyon, libre po. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang bus. Ang mga pasahero ay bumaba at sumakay sa bus ng maayos. Walang nagreklamo o nagtulakan. Sumakay ako sa bus. Malamig ang aircon. Ngumiti ang driver at nagsabi, "Huwag po kayong mag-alala, makakarating po kayo." Umupo ako at nag-isip. Akala ko, mabagal sila at walang sistema, ngunit sa totoo, ito ay pasensya at paghahanda na nagpapadali sa lahat. Kinondena ko sila noon, ngunit ngayon, wala na itong halaga kumpara sa kanilang kalakasan. Nang hapon, pumunta ako sa isang sikat na universidad, ang De La Salle University, para tingnan ang exhibit na inimbitahan ng delegasyon kahapon. Akala ko, ordinaryong universidad lang ito sa isang developing country, ngunit pagdating ko, napanganga ako. Malawak ang campus. May mga lunti ang hardin. Modernong gusali na may halong tradisyonal na arkitektura ng Pilipinas. Naglakad ako papasok sa College of Engineering Building. May exhibit tungkol sa AI at robotics. Isang batang estudyante ang lumapit at bumati. "Welcome po. Galing po kayo sa Japan, tama? Ako po si Miguel, 4th year student po. Magaling siyang mag-Ingles at nakakapagsalita rin ng Japanese. Nag-exchange student po ako sa Tokyo ng 1 taon. Nagulat ako. Dinala niya ako para tingnan ang robot project na tumutulong sa mga matatanda na gumagamit ng AI para matuto ng human behavior. Medyo talo po kami sa Japan sa ilang teknolohiya, pero nanalo po kami sa application sa totoong buhay, paliwanag niya. Halimbawa, ang robot na ito ay tumutulong sa mga matatanda sa rural area na walang anak na nag-aalaga. Nagtanong ako ng mahihirap na tanong tungkol sa algorithm. Nasagot niya lahat, hindi lang memorized, kundi malalim ang analysis. Nakita ko ang ibang mga estudyante na nagtatrabaho ng may determinasyon. Ang kanilang mga mata ay puno ng passion. Akala ko, ang mga estudyanteng Filipino ay nakatuon lang sa memorization at hindi creative, ngunit mas matalino at mas creative sila kaysa sa inaasahan. Habang tinitingnan ang exhibit, nakita ko ang isang maliit na modelo ng jeepney sa project table. Ito ang logo ng kanilang team. Ang jeepney ng Pilipinas ay malakas at mabait, paliwanag ni Miguel. Ngumiti ako, jeepney na naman. Umalis ako sa universidad na may paghanga, ngunit may kapintasan pa rin sa isip ko. Mahirap at komplikado ang tunog ng wikang Tagalog, ngunit mas magaling sila mag-Ingles at Japanese kaysa sa aking mga kaibigan sa Korte Imperial. Ito ay nagpahiya sa akin. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel para maghanda sa pag-alis, ngunit gulong-gulo pa rin ang isip ko. Nakita ko ngayon ang advanced na teknolohiya ng medisina at ang talento ng mga kabataang Filipino na mas mataas sa akin. Unti-unting binubuksan ng lahat ang aking mata, ngunit hindi ko pa alam kung ang tunay na krisis ay naghihintay sa akin. Hindi ako makapaniwala sa nakita ng aking mga mata. Bakit nangyayari ito? Nang gabing iyon sa hotel, umupo ako sa harap ng computer at naghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa Pilipinas. Naghanap ako tungkol sa edukasyon at innovation. Ang resulta ay nagpabigla sa akin. Maraming universidad sa Pilipinas ang nasa world ranking sa larangan ng teknolohiya at medisina. Maraming Filipino researcher ang nanalo ng mga international award. At ang mga startup sa Maynila ay mabilis na lumalaki, maitutumbas sa Silicon Valley. Pinatay ko ang computer at bumuntong hininga ng malalim. Akala ko, malayo ang Pilipinas sa Japan, ngunit sa totoo, mas advanced sila sa ilang aspeto. Kinabukasan, ang huling araw bago ako umalis. Nagpasya akong mag-imbestiga pa sa isa pang lugar na inirekomenda ni Miguel kahapon. Bonifacio Global City. Ang technology hub sa Maynila. Sumakay ako sa taxi. Sa daan, naipit ulit sa traffic. Nagreklamo ako sa isip ko. Ang trapiko na ito ay nakakainis talaga. Ngunit tumawa ang taxi driver. Traffic po sa umaga, pero mamaya, luluwag din. Gusto po ba ninyong pakinggan ang musika? Nagpatugtog siya ng mahinang Filipino song at inanyayahan akong mag-usap tungkol sa basketball. Ngumiti ako ng pilit, ngunit sa loob ko ay nakaramdam ako ng pagpapahinga. Ang traffic na kinundena ko ay naging oportunidad para makipag-usap sa isang local. Pagdating sa BGC,
Napanganga ako ulit. Hindi lang ito gusali ng office, kundi isang ecosystem na may co-working space, startup incubator, at mga modernong cafe. Ang mga tao ay naglalakad. Ang ilan ay may laptop, ang ilan ay nagmi-meeting sa labas. Naglakad ako papasok sa pangunahing gusali. May welcome sign sa English at Japanese. Welcome to the Philippines Silicon Valley. Isang babaeng empleyado ang lumapit at bumati. Hello po, interested po ba kayo sa tour? Libre po. Siya si Rian, isang volunteer guide. Dinala niya ako sa paglalakad. Magaling siyang mag-Ingles at nakakapagsalita rin ng Japanese dahil nag-aral siya sa Osaka. Mayroon po tayong mahigit 200 startup dito. Nagtutulungan po kami, hindi lang nagkakaribal. Dinala niya ako para tingnan ang lab room na may robot at drone na lumilipad. Pagkatapos, dinala niya ako sa isang maliit na stage kung saan may pitching event. Isang batang negosyante, mga 20 anyos, ang nagpe-present ng startup idea niya. Ang isa ay isang bata na nagsalita tungkol sa app na tumutulong sa mga magsasaka na ma-detect ang sakit ng halaman gamit ang AI. Gumagamit po kami ng drone para kuhanan ng larawan ng bukid at ang AI po ang mag-aanalisa at magpapadala ng resulta sa line ng magsasaka agad, sabi niya ng may passion. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Nagtanong ng mahihirap na tanong ang mga judge. Nasagot niya lahat. Nakinig ako at nag-isip. Hindi lang ito memorization kundi tunay na innovation. Pagkatapos ng pitch, lumapit ang batang lalaki at bumati sa akin. Galing po kayo sa Japan, tama? Ako po si boss. Nag-internship po ako sa Tokyo. Magaling po ang Japan sa precision, pero magaling po ang Pilipinas sa adaptation. Ngumiti siya at nagkuwento na ang startup niya ay nakakuha rin ng funding mula sa Japan. Nagtanong ako, bakit dito mo pinili na gawin ito at hindi sa Japan? Sumagot siya, dahil dito, bukas ang oportunidad. Hindi na kailangang maghintay ng edad o posisyon. Magagawa po namin agad. Naglakad pa ako. May zone para sa mga bata na nagtuturo ng coding gamit ang game. Ang maliliit na bata ay naglalaro ng Lego robot na gumagalaw. Nakita ko ang mga pamilya na magkasama. Sinuportahan ng mga magulang ang kanilang mga anak. Naalala ko ang Japan kung saan ang mga bata ay pinipilit ng mga entrance exam. Ngunit dito, masaya at creative. Habang naglalakad, dinala ako ni Rian sa isang cafe. Nilibre niya ako ng kape. Dito po, nagtutulungan po ang lahat. Hindi lang ito negosyo, kundi community. Humigop ako ng kape, tumingin ako sa paligid. Iba't ibang nasyonalidad, Japanese, Chinese, Indian, European, lahat ay nakangiti at bumabati. Nakaramdam ako ng kakaibang init. Ngunit pagkatapos, lumabas ulit ang kapintasan. Nakita ko ang isang sulok ng gusali na tinatapos pa. Maalikabok at maingay ang makina. Nag-isip ako, tingnan mo, hindi pa rin perpekto. May mga luma at underdevelopment pa. Ngunit sa pangkalahatan, hindi na ito mahalaga dahil ang enerhiya ng mga tao dito ang nagpapatakbo sa lahat. Nang hapon, pumunta ako sa Divisoria Market ayon sa rekomendasyon ni Rian para tingnan ang tunay na aspeto ng kultura. Akala ko, magulo at marumi ito, ngunit pagdating ko, malaki ang palengke. May mahigit 8,000 na tindahan, ngunit maayos na zoned at hindi kasing gulo ng inakala. Ang mga nagtitinda ay nakangiti, masaya ang pagtawad. Bumili ako ng souvenir na jeepney na gawa sa kahoy. Sabi ng artisan, ang jeepney ay simbolo ng Pilipinas, malakas pero mabait. Naglakad pa ako. Nakita ko ang maraming banyagang turista na namimili, ngunit walang nadadaya. Ang mga nagtitinda ay tapat. Sinubukan kong tumawad. Tumawa siya at nagbigay ng discount nang hindi nagagalit. Bumili ako ng Philippine Silk para sa Korte Imperial. Nang gabing iyon, sumakay ako sa airport rail link patungo sa Naya para sumakay ng eroplano pabalik. Sa daan, tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang Maynila na nagliliwanag sa mga ilaw sa gabi. Ang puso ko ay puno ng imahe ng advanced na teknolohiya ng medisina, creative na startup, matatalinong estudyante, at mainit na bayanihan. Ngunit may tanong pa rin ako sa isip ko. Mayroon akong asma mula pa noong bata ako. Kung magbalik ang asma ko dito, ano ang mangyayari? Akala ko, hindi handa ang sistema ng Pilipinas. Ngunit pagkatapos makita ang ospital, baka hindi. Naghihintay na ang pribadong eroplano. Sumakay ako at umupo sa marangyang upuan. Nagtanong ang aide, nasiyahan po ba kayo? Ngumiti ako. Mas higit pa po sa inakala ko. Lumipad ang eroplano.
Tumingin ako sa ibaba sa lumiliit na Pilipinas. Hindi ko alam na hindi ito paalam, kundi simula ng isang serye ng sorpresa na mas matindi pa. Hindi ako makapaniwala sa nakita ng aking mga mata. Ngunit ang hindi ka panipaniwala ay nangyari talaga. Lumipad ang pribadong eroplano mula sa Naya. Umupo ako at tumingin sa labas ng bintana. Unti-unting naglaho ang mga ilaw ng Maynila sa dilim. Ang puso ko ay puno pa rin ng mga imahe mula sa nakaraang 2 araw. Ospital na gumagamit ng AI para mag-analisa ng sakit sa isang iglap. Startup na ang 20 anyos na bata ay nagtatrabaho kasama ang mga profesional na CEO, mga estudyante na mas magaling mag-Japanese kaysa sa akin. Unti-unting kinakain ng lahat ang aking pagtatangi, ngunit nananatili akong may pagdududa. Baka maganda ang Pilipinas sa ilang sulok, ngunit sa mahahalagang bagay tulad ng kalusugan, mayroon akong asma mula pa noong bata ako. Kung bigla itong magbalik, sigurado akong hindi handa ang kanilang sistema tulad ng Japan. Habang lumilipad, nakaramdam ako ng kaunting paninikip ng dibdib. Napakababa ng hangin sa loob ng eroplano. Uminom ako ng tubig at sinubukang mag-relax, ngunit lalong lumalala ang pakiramdam. Nahihirapan akong huminga. Naninikip ang dibdib ko. Pindot ko ang call button para sa flight attendant. Dumating siya agad. May problema po ba kayo? Bulong ko. Asthma attack. Namutla siya, ngunit nanatiling kalmado. Sandali po. Mayroon po kaming equipment na tutulong, ngunit lumilipad po ang eroplano sa ibabaw ng dagat. Kailangan nating mag-emergency landing sa pinakamalapit. Agad na nag-anunsyo ang captain. Dahil sa emergency passenger, lalapag po tayo sa Naiya. Aabutin po ng 45 minuto. Nagulat ako. Babalik na naman kami sa Pilipinas? Nagmamadali ang aking mga aide na kumuha ng inhaler, ngunit alam kong hindi ito sapat. Hingal ako. Malakas ang tibok ng puso ko. Malabo ang lahat. Naisip ko, ito na. Patutunayan na ng Pilipinas ang sarili nito. Kung hindi maganda ang sistema, baka hindi ako mabuhay. Malambot na lumapag ang eroplano. Bumukas ang pinto. May ambulance na naghihintay kasama ang medical team. Dinala ako sa stretcher. Ang nurse ay nakasuot ng mask at nag-Ingles. Alam po namin ang history ninyo sa sistema. May asthma po kayo at allergy sa ilang gamot, tama? Tumango ako. Agad silang nagbigay ng injection at oxygen. Walang paulit-ulit na tanong. Lahat ay mabilis na parang nag-practice. Mabilis na nagtungo ang ambulance sa St. Luke's Medical Center, Global City na pinuntahan ko kahapon. Malakas ang siren, ngunit binigyan ng daan ng trapiko. Nakahiga ako at nakatingin sa kisame ng kotse. Pinawisan ako, ngunit ginamit ng medical team sa kotse ang tablet para i-connect ang real-time data. Bumababa ang CO2. Lakasan ang oxygen. Nag-usap sila bilang isang team at hindi nagpapanik. Pagdating sa ospital, bukas na ang emergency room. Ang doktor na nakita ko kahapon ay tumakbo agad. Akiko, may data na po kayo sa sistema. Ang AI po ay nag-aanalisa. In-inject niya ang isang special na bronchodilator na inayos ayon sa genetic data mula sa blood test kahapon. Ang screen ay nagpakita ng 3D real-time graph ng lung. Ang attack po ay mula sa stress at tuyong hangin. Gagamitin po namin ang nebulizer na may halong tradisyonal na Philippine herbal medicine na mabilis na magpapababa ng inflammation. Nakahinga ako ng maayos sa loob ng 10 minuto. Agad na nagrekomenda ang AI ng recovery program. Bukas po, makakalakad na kayo ng normal, sabi ng doktor. Nakahiga ako sa pribadong ICU room, malinis at moderno. May bintana na may tanawin ng Manila Bay. Ang nursing team ay nagpapalit-palit tuwing oras, nagpapagaan ng loob ko ng may init. Huwag po kayong mag-alala, aalagaan po namin kayo ng maayos. Nang gabing iyon, nag-isip ako. Kinondena ko noon na mabagal at hindi handa ang sistema ng Pilipinas, ngunit ngayong gabi, mas mabilis ang lahat kaysa sa Japan. Ang data ay konektado sa buong sistema. Ang emergency response ay sa loob lang ng ilang minuto. At higit sa lahat, ang bayanihan na nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Kinabukasan, magaling na ako nang hindi ka panipaniwala. Dumating ang doktor na may tablet. Tingnan ninyo, normal na po ang lung graph ninyo. Naanalisa po namin mula sa DNA na maganda ang response ninyo sa formula na ito. Ipinaliwanag niya ng detalyado. Nagtanong ako, bakit po ganito kabilis? Ngumiti siya. Gumagamit po kami ng big data mula sa milyon-milyong pasyente. Ang AI po ay natututo araw-araw at ang team po namin ay trained para sa foreign emergency.
Bumangon ako at nakalakad. Dumating ang aking mga aide na namumutla. Babalik na po ba tayo sa Japan? Umiling ako. Hindi. Gusto ko pang mag-aral pa. Lumabas ako ng ospital. Nagpasalamat ako sa medical team. Yumuko sila at hindi tumanggap ng tip. Sa daan pabalik sa hotel, nakita ko ang karatula na Philippines Medical Hub. Ngumiti ako. Akala ko, nahuhuli sila. Ngunit sa usapin ng buhay, mas advanced sila. Ngunit hindi pa tapos ang tensyon. Ang buto ng krisis ay nabuo na. Nagbalik ang sakit ko dahil sa stress, ngunit ang tunay na stress ay darating pa. Hindi ako makapaniwala sa nakita ng aking mga mata. May mas malaking mangyayari. Pagbalik ko sa hotel, gulong-gulo ang isip ko. Medyo masikip pa rin ang dibdib ko, ngunit hindi na mula sa asma. Ito ay kawalan ng pag-asa na humahampas na parang malaking alon. Umupo ako sa sofa. Nanginginig ang aking mga kamay. Ang aking mga aide ay naghihintay ng utos, nag-aalala ang mukha. Babalik na po ba tayo sa Japan? Naghihintay po ang Korte Imperial ng report. Umiling ako. Hindi pa ako handa, ngunit sa loob ko, alam kong nagsisinungaling ako sa sarili ko. Pagkatapos umalis sa ospital, nagpasya akong maglakad-lakad ulit ng mag-isa para maglinis ng isip. Sumakay ako sa LRT patungo sa night market na inirekomenda ni Rian, Makati, o baka sa ibang lugar. Hindi ko maalala ng malinaw ang pangalan, ngunit inakala ko na makakatulong ito para mag-relax. Nagsuot ako ng manipis na coat at lumabas ng istasyon sa paglubog ng araw. Nagsimulang dumami ang mga tao. Ang amoy ng pagkain ay lumulutang. Malakas ang musika mula sa mga tindahan. Naglakad ako, sinusubukang kalimutan ang paninikip ng dibdib ko. Ngunit bigla, nagbalik ang attack, mas matindi kaysa sa nakaraan. Naninikip ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Huminto ako at kinuha ang inhaler ko mula sa bag, ngunit nahulog ito. Yumuko ako para pulutin, ngunit umikot ang mundo. Bumagsak ako sa gitna ng palengke. Nagulat ang mga tao sa paligid. Sino ka? Sigaw ng isang tao. Sinubukan kong magsalita, ngunit mahina ang boses ko. Nangyari ang kaguluhan. Nagtutulakan ang mga tao. Nakahiga ako sa lupa. Hingal na hingal. Malabo ang lahat. Naisip ko, ito na, tapos na. Sa gitna ng magulong palengke na ito, sino ang tutulong? Ang emergency system na pinuri ko kaninang umaga ay hindi aabot ng nasa oras. Lubos akong nawalan ng pag-asa. Umiyak ako. Isa akong prinsesa. Bakit kailangan akong mamatay dito? Ngunit pagkatapos, ang hindi ka panipaniwala ay nangyari. Nakita ako ng isang nagtitinda ng pagkain. Sumigaw siya, "May hika!" Tumawag sa 911. Yumuko siya at inalalayan ako. Ibinigay niya ang inhaler na mayroon siya. Nagkwento siya na ang anak niya ay mayroon ding asma. Ang mga tao sa paligid ay hindi nagtulakan, kundi tumulong na magbigay ng daan. Isang babae ang tumawag sa telepono. Lokasyon, night market, malapit sa tower. Pasyente, asthma attack, malala. Malinaw siyang nagsalita at nagpadala agad ng GPS coordinate. Wala pang 4 na minuto, dumating ang ambulance. Malakas ang siren. Tumalon pababa ang medical team na may kumpletong equipment. Alam po namin ang history mula sa St. Luke's Medical Center. Ang data po ay konektado lahat, sabi ng team leader. Nagbigay sila ng injection at oxygen at ginamit ang AED para i-check ang puso ko. Lahat ay propesyonal. Nakahinga ako ng maayos, ngunit mahina pa rin. Ang palengke na inakala kong magulo ay naging network ng tulong. Isinara ng nagtitinda ang kanyang tindahan at tumulong na bumuhat sa stretcher. Tumulong ang mga negosyante na iangat ako sa kotse. Dumating ang tourist police para kontrolin ang crowd. Magbigay po ng daan. Walang nagvideo o nag-usyoso. Lahat ay nagtulungan na parang ako ay isang miyembro ng pamilya. Mabilis na nagtungo ang ambulance sa ospital, dumaan sa trapiko gamit ang automatic green light system. Sa kotse, ginamit ng medical team ang tablet. Ang AI po ay nagrekomenda ng espesyal na drug formula ayon sa DNA ninyo. Inject na. Ipinaliwanag nila sa akin kahit na nahihirapan akong huminga. Huwag po kayong matakot. Nagpa-practice po kami ng ganitong sitwasyon buwan-buwan. Umiyak ako, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paghanga. Pagdating sa ospital, bukas na ulit ang emergency room. Agad na tumakbo ang parehong doktor. Akiko, sinusundan po namin ang GPS sa telepono ninyo. Inutusan niya ang team na gumamit ng nebulizer na may halong herbal medicine at steroid na inayos ayon sa real-time graph.
Ang malaking screen ay nagpakita ng 3D langko. Ang inflammation ay bumaba sa harap ng aking mga mata. Sa loob ng 20 minuto, normal na ang paghinga ko. Nakahiga ako sa ICU room ulit, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako natatakot. Ang nursing team ay nagpalit-palit at nagbigay ng pampalakas ng loob. Napakalakas po ninyo. Nalampasan ninyo ang krisis. Nagtanong ako, bakit po ganito kabilis? Sumagot siya. Ang emergency system ng Pilipinas ay konektado sa ospital, paliparan, pulis, at pati na rin sa app sa telepono ng mga tao. Nagpropropesiya po ang AI at nagpapadala ng team ng maaga. Nakasalba po kami ng maraming buhay na tulad ninyo. Nang gabing iyon, dumating ang aking mga aide na namumutla. Inutusan po ng Korte Imperial na bumalik na agad ngunit umiling ako. Sabi ko, ligtas ako at kailangan ko pang mag-aral pa. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang statue ng jeepney sa hardin ng ospital. Naglabas ito ng usok na parang nagbibigay ng lakas. Ang lahat ng kapintasan na mayroon ako noon ng trapiko, ang kaguluhan ng palengke, ang mainit na hangin, ang mahirap na wika ay naglaho. Ang mabilis na life support system, ang bayanihan mula sa mga estranghero, ang teknolohiya na mas mataas sa akin. Ito ay nagpakita sa akin na ang lahat ng kahinaan ay hindi mahalaga. Umiyak ako ng mag-isa sa restroom, luha ng kahihiyan. Masyado akong mayabang. Ang Pilipinas ay hindi mas mababa, ngunit sa usapin ng buhay at pagiging tao, mas dakila sila kaysa sa inakala ko. Ngunit pagkatapos, ang hindi ka panipaniwala ay nangyari ulit. Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang doktor na may tablet. Akiko, may magandang balita po kami. Naanalisa po namin ang full DNA ninyo. May genetic makeup po kayo na maganda ang response sa tradisyonal na Filipino modern treatment. Kung mananatili po kayo ng isang araw pa, maaari po naming pagalingin ng tuluyan ang 90% ng asma ninyo, napanganga ako. Ang krisis na inakala kong papatay sa akin ay naging oportunidad para gumaling ng tuluyan. Hindi ako makapaniwala sa nakita ng aking mga mata. Ngunit ang hindi kapanipaniwala ay nangyari talaga. Nakahiga ako sa kama ng ospital, nakatingin sa malinis na puting kisame na nagre-reflect ng mahinang sikat ng araw sa umaga. Ang dibdib na naninikip kagabi ay nakakahinga na ng maluwag na parang hindi ako inatake. Ang medical team ay nagpapalit-palit tuwing oras. Isang nurse ang ngumiti at naglagay ng lemon water na may pulot sa tabi ng kama. Inumin po ninyo? Nakakatulong po para ilabas ang toxins at mag-relax ang lung. Mahinahon siyang nagsalita na parang isang ate. Humigop ako at nakaramdam ng agad na pagiging refreshed. Ang attending doctor ay pumasok na may tablet na nagpapakita ng lung graph ko kulay berde. Congratulations! Mas mabilis po kayong gumaling kaysa sa prediction ng AI. 90% po ng inflammation ay nawala na. Umupo siya sa tabi ng kama at tiningnan ako ng seryoso. Nalampasan po ninyo ang critical point kagabi dahil sa sistema namin. Ngunit ang mas mahalaga ay ang puso ninyo. Hindi po kayo masyadong nagpapanik. Nakatulong po ito para gumana ng mas mahusay ang gamot. Napaiyak ako. Akala ko po, mamamatay ako sa gitna ng palengke. Natakot po ako ng sobra. Nanginginig ang boses ko. Ngumiti ang doktor at mahinang hinawakan ang kamay ko. Dito po, walang namamatay ng mag-isa. Ang palengke na inakala ninyong magulo ay isang network ng buhay. Nagtutulungan po ang mga Pilipino, hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil sa bayanihan. Huminto siya sandali. Alam po ba ninyo, ang emergency system namin ay konektado sa ospital, paliparan, pulis, at pati na rin sa app sa telepono ng publiko. Nang matumba po kayo, ang app ng mga tao sa paligid ay nagpadala ng signal ng automatic. Dumating po kami sa loob ng 4 na minuto. Natahimik ako. Ang scene sa night market ay nagbalik. Ang nagtitinda na nagbigay ng inhaler, ang mga negosyante na nagbigay ng daan, ang pulis na nagkontrol sa crowd. Lahat ay hindi alam na ako ay isang prinsesa, ngunit tinulungan nila ako na parang kapamilya. Kinondena ako noon ang kanilang kaguluhan, ngunit ng gabing iyon, ang kaguluhan ay naging kalakasan. Maraming salamat po, nanginginig ang boses ko. Tumango ang doktor, walang anuman. Ito po ang ginagawa namin araw-araw. Tumayo siya. Maari na po kayong umalis bukas, ngunit kung gusto ninyong manatili para mag-aral pa, may recovery program po kami gamit ang Filipino yoga at herbal medicine. Gagaling po kayo ng 100%. Ang aking mga aide ay naghihintay sa labas ng silid. Nang ikuwento ko sa kanila, namutla sila.
Inutusan po ng Korte Imperial na bumalik na agad. May mahalagang pagpupulong, ngunit umiling ako. Sabi ko, ligtas ako at kailangan ko pang manatili ng kaunti para mag-aral. Nagulat siya, ngunit tumango. Nang hapon, lumabas ako ng ICU room at nagpunta sa hardin ng ospital. Mahina pa ang mga binti ko, ngunit malakas ang puso ko. Umupo ako sa ilalim ng malaking puno at tiningnan ang statue ng jeepney na naglabas ng usok. Ngumiti ako. Umiyak ako. Napakahiya ko. Dumating ako dito ng puno ng pagtatangi, iniisip na ang Pilipinas ay mas mababa, magulo, mabagal at hindi mapagkakatiwalaan, ngunit bawat pagpuna ko ay sinasalungat ng katotohanan na mas mataas. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan ang mahal na reyna sa Japan. Ina, nagkamali po ako. Masyado po akong mayabang. Ikinuwento ko ang lahat. Hindi ako tumigil sa pag-iyak. Tahimik ang mahal na reyna sandali. Anak, nakita mo na ang iyong guro? Tumango ako kahit hindi niya nakikita. Opo, ang Pilipinas po ang guro na kailangan nating matutunan. Pinatay ko ang telepono at naglakad pabalik sa silid. Nagising na ang puso ko. Hindi na ako ang prinsesa na mayabang. Ako ay isang tao na nakakuha ng leksyon sa buhay mula sa lupaing ito. Ngunit ang paggising ay nagsisimula pa lang. Kailangan kong sabihin sa mundo. Hindi ako makapaniwala sa nakita ng aking mga mata. Ngunit ngayon, naniniwala na ako. Kinabukasan, nagising ako ng may pinakagaan na pakiramdam sa aking buhay. Ang lungko ay maluwag na parang hindi ako nagkasakit. Bumangon ako sa kama, naglakad sa bintana, at tiningnan ang Manila Bay na umaagos na nagre-reflect ng sikat ng araw sa umaga. Huminga ako ng malalim at ngumiti. Ngayon ang araw ng paglabas ko sa ospital, ngunit ayaw ng puso kong umalis. Gusto kong manatili dito, mag-aral pa. Ang attending doctor ay pumasok na may tablet. Congratulations, gumaling na po kayo. Ang lung graph po ay perpekto. Inabot niya sa akin ang document. Ito po ang report. Naanalisa po namin ang full DNA ninyo. Ang genetic makeup na nagpabalik ng asthma ay pinagaling po namin gamit ang Filipino-Chinese herbal formula. Hindi na po ito magbabalik kung aalagaan po ninyo ang sarili ninyo. Napanganga ako. Gene therapy sa Pilipinas? Ngumiti siya. Opo, mas advanced po kami kaysa sa maraming bansa sa Asia. Nag-i-invest po kami sa tao at teknolohiya para sa buhay, hindi para sa kasikatan. Niyakap ko siya nang hindi nag-iisip. Salamat po. Iniligtas po ninyo ang buhay ko. Tumawa siya ng mahina. Hindi lang po ako. Ang buong team po at ang bayanihan mula sa mga tao sa palengke. Umiyak ako. Akala ko, mabagal sila at walang sistema, ngunit sa totoo, ito ay katumpakan na nagmumula sa puso. Nag-impake ako para umalis sa ospital. Naghihintay ang mga aide, ngunit sinabi ko na mananatili ako ng isang araw pa para magpasalamat sa lahat. Tumango siya. Naglakad ako patungo sa isang maliit na conference room ng ospital kung saan nagtipon ang medical team. Tumayo ako sa harap at nagsalita ng may matatag na boses. Ako po si Akiko, mula sa Korte Imperial ng Japan. Dumating po ako dito ng may kayabangan. Iniisip na mas mababa ang Pilipinas. Ngunit pinatunayan po ninyo sa akin na mali ako. Tahimik ang silid. Huminto ako sandali. Umiyak ako. Ang Pilipinas po ang guro na kailangan nating matutunan. Masyado po tayong mayabang. Ang medical system, ang bayanihan ng mga tao, ang teknolohiya na nagliligtas ng buhay. Ito po ay mas mataas kaysa sa nakita ko sa Japan ng ilang beses. Pumalakpak ang medical team. Isang doktor ang nagsalita. Salamat po, ngunit nagde-develop pa po kami. Hindi po kami perpekto. Ngumiti ako. Opo, ang Pilipinas ay hindi perpekto sa lahat ng bagay tulad ng trapiko. Ang mainit na hangin ngunit sa pinakamahalagang bagay, bayanihan, katalinuhan, at life support system mas advanced po kayo sa amin ng malayo. Ngumiti ang lahat. Yumuko ako ng parang Filipino. Salamat po. Nang hapon, pumunta ako sa night market kung saan ako natumba kagabi para magpasalamat sa mga tumulong. Naglakad ako patungo sa tindahan ng pagkain. Nakatayo ang lalaki at nagtitinda. Agad niya akong nakilala. Gumaling na po kayo? Lumuhod ako at nagpasalamat. Salamat po sa pagligtas sa buhay ko. Ngumiti siya ng nahihiya. Walang anuman po, kami po ay Filipino. Nagtutulungan po kami palagi. Ang nagtitinda ng prutas sa tabi ay nag-abot ng prutas. Kainin mo po. Libre. Umiyak ulit ako. Naglakad pa ako. Nakita ko ang mga bata na naglalaro. Kinuha ko ang jeepney statue na binili ko kahapon at inabot sa isang bata.
Ang jeepney ng Pilipinas ay malakas at mabait, sabi ko. Ngumiti ng malaki ang bata. Naisip ko, ang jeepney motif ay sumunod sa akin sa buong biyahe mula sa statue sa simbahan, sticker sa tricycle, hanggang sa logo sa ospital. Ito ang Pilipinas, malakas, ngunit maawain. Nang gabing iyon, umupo ako sa tabi ng dagat kasama si Miguel, ang estudyante na nakita ko noong unang araw. Sinundo niya ako ayon sa appointment. Marami po kayong pinagbago, sabi niya. Ngumiti ako. Opo. Kinutya ko ang bansa ninyo noon, ngunit ngayon, mahal ko na ito. Ikinuwento ko ang lahat. Nakinig siya at nagsabi, hindi po kami perpekto. Marami po kaming problema, ngunit ang bayanihan po ang aming lakas. Tumango ako. Sasabihin ko sa mundo, kailangang matuto ang Korte Imperial ng Japan mula sa Pilipinas. Kinuha ko ang telepono ko at nag-shoot ng maikling video at ipinadala sa Korte Imperial. Ang Pilipinas ay hindi lang kapitbahay, kundi isang model. Nang gabing iyon, umupo ako sa silid ng hotel at nagsulat ng liham para sa mahal na emperador. Ang Pilipinas po ang nagpakita sa akin na ang kadakilaan ay wala sa pagiging perpekto, kundi sa bayanihan at pagsisikap. Kailangan po tayong magpakumbaba upang matuto. Pinatay ko ang ilaw at humiga ng may tahimik na puso. Nagising na ako. Ang Pilipinas ay ang tunay na milagro. Hindi ako makapaniwala sa nakita ng aking mga mata noong una, ngunit ngayon naniniwala na ako sa lahat. Ang huling umaga ko sa Maynila, nagising ako ng maaga. Madilim pa ang langit, ngunit may mahinang kulay pink na halong liwanag. Nagsuot ako ng ordinaryong damit, hindi royal attire, at lumabas ng hotel ng mag-isa. Gusto kong damhin ang lupaing ito sa huling pagkakataon bago umalis. Sumakay ako sa isang tricycle. Ngumiti ng malaki ang driver. Saan po tayo? Ate, respectful term for older woman. Sumagot ako, naaya po, pero dadaan muna tayo sa isang simbahan. Puwede po? Tumango siya. Opo. Ihahatid ko po kayo sa shortcut. Sa daan, dumaan kami sa kalsada na naipit sa traffic noon. Ngunit ngayong umaga ay maluwag. Tumingin ako sa labas. Nakita ko ang mga Pilipino na nagising ng maaga, nag-exercise sa tabi ng dagat, nagtitinda ng almusal sa isa't isa. Ang amoy ng kape at lugaw ay humaplos sa ilong ko. Inanyayahan akong mag-usap ng driver. Galing po kayo sa Japan? Gusto po ba ninyo ang Pilipinas? Ngumiti ako. Gusto ko po ng sobra. Binago po nito ang buhay ko. Tumawa siya. Masaya po ako. Bumalik po kayo ulit. Pagdating sa simbahan, naglakad ako papasok sa compound. Nagtanggal ako ng sapatos at naglakad ng walang sapin sa paa sa malamig na sahig na bato. Tiningnan ko ang statue ni Jesus. Lumuhod ako at yumuko. Salamat po sa pagpapahintulot sa akin na matuto. Umiyak ako. Nakita ko ang statue ng jeepney na nakatayo at nagbabantay sa simbahan. Naglabas ito ng usok na parang nagpapala. Ngumiti ako. Sinundan ako ng jeepney sa buong biyahe, mula sa pagtumba ko noong unang araw hanggang sa paggaling ko. Ito ang simbolo ng pagbabago, mula sa kayabangan patungo sa pagpapakumbaba, mula sa takot patungo sa pag-ibig. Lumabas ako ng simbahan at sumakay ulit sa tricycle patungo sa paliparan. Sa daan, nakita ko ang karatula na Land of Smiles. Ngumiti ako sa isip ko, tama, ang mainit ng ngiti mula sa mga estranghero, mula sa mga doktor, mula sa mga bata sa palengke. Ito ang tunay na lakas. Pagdating sa Naya, naglakad ako papasok sa departure hall. Maluwang pa rin ito, malinis, at maayos tulad ng unang araw na dumating ako, ngunit ngayon, tinitingnan ko ito ng may ibang mata. Nakita ko ang mga empleyado na nakangiti at bumabati sa mga turista, tumutulong nang hindi pinipili ang lahi. Huminto ako sa check-in counter. Ang head of protocol team na sumalubong sa akin noong unang araw ay nakatayo. Nakilala niya ako. Welcome back po. Ha? Babalik na po kayo? Ngumiti ako. Opo. Ngunit babalik po ako ulit. Nagbigay siya ng isang maliit na regalo, sampagitalay, bulaklak po mula sa paliparan. Nakakatulong po para mag-relax. Tinanggap ko ito ng may luha. Salamat po. Ito na po ang huling bayanihan na natanggap ko. Yumuko siya. Ang Filipino ay hindi nagpapaalam, ngunit nagsasabing, magkita tayo ulit, see you again. Naglakad ako patungo sa boarding gate. Naghihintay ang pribadong eroplano. Tumayo ang mga ade at naghihintay sa akin. Lumingon ako at tiningnan ang paliparan sa huling pagkakataon. Nakita ko ang isang pamilyang Filipino na nagmamahalan. Nakita ko ang mga banyagang turista na nakangiti at nagpipicture.
Nakita ko ang sistema na gumagana na parang orasan, ngunit puno ng puso. Sumakay ako sa eroplano at umupo sa aking upuan. Kinuha ko ang sampagitalay at inamoy. Ang mahinang bango ay nagpatahimik sa puso ko. Lumipad ang eroplano. Tumingin ako sa ibaba sa lumiliit na Pilipinas. Maliwanag ang Maynila kahit sa umaga. Bumuntong hininga ako, hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa pakiramdam na puno. Kinuha ko ang notebook ko at nagsulat ng liham sa Korte Imperial. Ang Pilipinas po ay hindi isang perpektong bansa. May trapiko, may mainit na hangin, may maliliit na problema. Ngunit ang pinakanakakamangha ay ang bayanihan ng mga tao, ang katalinuhan at ang life support system. Mas dakila po sila. Kailangan po tayong matuto sa kanila ng may pagpapakumbaba. Lumipad ang eroplano sa ibabaw ng ulap. Tiningnan ko ang jeepney statue na binili ko sa palengke. Nakangiti ito sa kamay ko. Ngumiti ako pabalik. Ang jeepney ang motif na sumunod sa akin sa buong biyahe, mula sa unang araw na natumba ako hanggang ngayon na nakatayo ako. Ito ang Pilipinas. Malakas sa bayanihan. Pagdating ng eroplano sa Tokyo, lumabas ako. Naghihintay ang media. Ngumiti ako at nagsalita sa mic. Pumunta po ako sa Pilipinas para sa isang kumperensya. Ngunit bumalik po ako na may leksyon sa buhay. Ang Pilipinas po ay ang milagro na kailangan nating matutunan. Kumalat ang balita sa Japan at sa mundo. Nagdaos ng espesyal na pagpupulong ang Korte Imperial para mag-aral mula sa Pilipinas. Naging tulay ako sa pagitan ng dalawang bansa. At alam ko na babalik ako sa Pilipinas, hindi bilang isang prinsesa, kundi bilang isang mapagpakumbabang estudyante. Ang Pilipinas ay hindi isang perpektong bansa, ngunit isang dakilang bansa sa pinakanakakamangha. Hindi ako makapaniwala sa nakita ng aking mga mata noong unang araw, ngunit ngayon, naniniwala na ako sa lahat at ito ang simula ng isang pangmatagalang pagkakaibigan.